Hello, hello, hello everyone. Ito na ang sagot ni Attorney Harry Roque sa pagsampa sa kanya ng kasong incitement to sedition ng NBI. So, ito guys, pakinggan natin si Harry Roque ha. Nag-log out yung aking Facebook. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay kahapon sinampahan kami ng Maharlika ng NBI sa kung ano-anong mga kaso dahil doon sa pulboronic video. Ang tanong, meron ba kaming krimen na ginawa? Walang unang-unang simula dyan sa ating diskurso ay ang pagpo-post ng video ng pulboronic video. Yan po ay kabahagi ng malayang pananalita. Bagamat hindi po yan mga salita, yung video mismo po ay kabahagi ng malayang pananalita. So meron pong presumption na lahat po ng kaso na isasampa na nanunupil sa malayang pananalita, yan po ang presumption ay labag sa ating salikang batas dahil yan ay labag sa ating Bill of Rights. O nga pala po, nandito ako sa downtown Emma. No? So nagkakape-kape, mag-ice cream at mag-grocery maya-maya. Pero anyway, ang kinasuhan nila sa akin ay incitement to sedition. Ano ba yung incitement to sedition? Well, meron pong mga pananalita at ang intensyon ay para yung mga nakakarinig ay gumawa ng acts of sedition. Ano ba yung acts of sedition na yan? Tatlo po yan. Una-una, yung para magalit sa gobyerno. Pangalawa, yung para pigilan ang mga gawain ng gobyerno. At pangatlo, yung intensyon na magkaroon ng pagkakagulo sa lipunan. Ito ba ang nangyari doon sa pulboronic video? Meron ba akong ginawa doon para magalit ang tao kahit kanino? Well, sa tingin ko hindi. Kasi hindi naman namin intensyon na galitin ng tao. Ang intensyon namin ay dapat, yan ay isang tanong. Yung pagpapakita ng video ay isang tanong. Ikaw ba, Mr. President, ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip? True. Dahil kung hindi ka nasa tamang pag-iisip, paano ka makapagbibigay ng solusyon sa problema ng bayan? Tama yan. So in other words, yung aming pagpapakita ng video ay isang tanong. Nasa sapat ka bang pag-iisip para ikaw ay manungkulan? Yes. In fact, ito po ay ang tinatawag na covered by privilege. Bakit? Kasi siya po ay nanunungkulan sa gobyerno. At siya ay merong kapangyarihan bilang Commander-in-Chief para magdeklara ng gera, para magdeklara ng mga price controls. Hindi nasa tamang pag-iisip dahil ikaw ay nasa impluwensya ng droga, paano mo magagampan ang iyong mga katungkulan? Kasi siya po ay nanunungkulan sa gobyerno. At siya ay merong kapangyarihan bilang Commander-in-Chief para magdeklara ng gera. Oh, 'di ba? So meron siyang kapangyarihan na magdeklara ng giyera. Kaya talaga dapat alamin natin kung talaga bang hindi siya addict. Kaya talaga kailangan mag-hair follicle test na lang talaga siya, no? Para i-prove na talaga sa buong mundo. Kasi guys, kahit na yung buong mundo nakalat na yung Polvoron video niya, pero yun nga, yung sinasabi na deep fake daw yung video na yun. Sinasabi sa mga news sa ibang bansa. Grabe. Para magdeklara ng mga price controls, para mag-appoint. Pero kung ang pag-iisip mo ay hindi nasa tamang pag-iisip dahil ikaw ay nasa impluwensya ng droga, paano mo magagampan ang iyong mga katungkulan? Correct. Totoo talaga yan. Ako guys, alam mo yung nangyayari ngayon sa US, yung paglalagay ng mga EDCA sites dito at talaga namang lumalaban talaga siya sa China, no? Grabe, yung mga ganung mga action. Napakadami na pong kaso na ang sabi ng Korte Suprema, kung ito ay pagpupula sa taong gobyerno, dapat wag balat sibuyas. At ito ay hindi magiging krimen ng libel, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa kanyang katungkulan. Ang tanong, ang pagiging bangag ba may kinalaman niya sa pagiging presidente? Abay, syempre, dahil kung ikaw ay nasa posisyon ng presidente, pinakamataas na posisyon sa ating bayan, yung pinakamataas sa sangay ng gobyerno na nagpapatupad ng batas, unang-una, yung paggamit ng droga, yan po ay illegal. Yan po ay labag sa batas. So paano mo mapapatupad ang batas kung yan ay ikaw mismo ay lalabag? Pangalawa, yun nga po, yung kinakailangan nasa tamang pag-iisip. Meron kang tamang judgment. So sa amin, hindi para magalit kay Presidente yung aming intention dyan. Kung hindi, kinakailangan sagutin ni Presidente. Ikaw ba ay lumalabag sa batas? Ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip? Now, siyempre, yung dalawa pang klase ng sedition, yung pagpigil sa trabaho ng gobyerno, wala naman kaming ganung ginawa, no? Dahil ang gusto nga namin is
mapatupad yung trabaho ng presidente na pinapatupad ang ating batas, kasama na yung ating mga batas laban sa paggamit ng droga, no? At hindi na siya mismo ang gagamit ng droga, no? Now, intention din ba namin magkagulo? Ay hindi po. Dahil ang intention namin talaga ay sitahin ang mga taong gobyerno at siguraduhin na sila ay nasa tamang pag-isip para magawa ang kanilang trabaho. Yes. So ibig sabihin, dahil ito po ay isang tanong at sabihin na natin pagpupula sa kanyang kahinaan ng kanyang personalidad at ng kanyang pagkatao, sinisiguro namin na ang pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay dapat nasa sapat na pag-iisip para gampanan ang kanyang trabaho. Kaya sa tingin ko, walang intent to commit sedition. Okay. Now, bukod pa dyan, yun na nga yun, sinabi ko, no? Ito po ay tinatawag na privilege communication. Bakit privilege? Kasi nga po, ito ay pula. Ito ay isang tanong sa taong gobyerno na dapat sagutin. Dahil talaga namang nakakaapekto ang pagiging addict sa katungkulan ng kahit sinong taong gobyerno, di ba po? Yes. Kung ang mga ordinary addict, hindi natin pinapapasok sa ordinaryong mga trabaho. For instance, kinakailangan ko magiging security guard. Ikaw ay magiging police, dapat meron kong drug test. Hindi ka po pwedeng magmaneho Naku, pero ngayon, tinatanggal na yung drug test sa mga pulis. 'Di ba? Sa army. Ewan ko lang sa pagiging security guard kung tinatanggal ba yung drug test. Kapag positive sa drugs, magiging presidente pa. Tapos sasabihin nila, sedition daw yan. Kalokohan naman yan. Now, dahil sinasabi na nga natin na constitutionally protected speech yan, anong dapat gawin ng gobyerno? Well, ang dapat gawin ng gobyerno, tanungin ang presidente. Ikaw ba yan? Hanggang ngayon, di nga sumasagot ang presidente kung siya yung nasa video Pangalawa, nasa tama ka bang pag-iisip? O bakit hindi ka magpa-hair follicle test? Sinasabi nila na kami daw ang merong burden na patunayan na gumagamit siya. Hindi po. Kasi nga, nandyan yung video na yan, kinakailangan addressin ng presidente. Nagkaroon na po ng reversal of burden of evidence and burden of proof. Kinakailangan siya magsabi na peke ang video na yan. Ano bang ginawa namin? Anong ginawa ko bago ko pinakita yung video na yan? Meron po kasing program sa internet mismo na makakapag-determine kung yan ay deepfake. So bago ko po ginamit yan, bagamat nakita ko na yan sa page ni Maharlika, ipinasok ko po yan sa program na yan. At matapos na ipinasok sa program, ang lumabas na conclusion ay hindi siya deepfake. In fact, pinakita ko po ito sa New York. Nag-step by step kami, in-enlarge ko yung projector at pinakita ko na ang labas doon sa computer program na yan ay it is not deep AI or it's not deep fake. So in other words, ako mismo po, even for purposes of libel, although hindi naman libel to dahil lang dapat magdemanda ng libel si Marcos Jr. mismo, kaya lang duwag, ayaw magdemanda ng libel. Alam mo, hinahamon ko siya, mag-file siya ng libel para magkita kami sa hukuman at nang mapilit ko siya mag-undergo ng hair follicle test. Kasi pag siya ay nagdemanda, meron din akong karapatan na kumalap ng ebidensya, no? Para sa aking depensa, at ang ebidensya ko, yung katawan niya. Titignan natin kung may droga nga, may trace of droga sa kanyang katawan. So sana, Mr. President, huwag kang magtago sa saya ng mga NBI mo. Harapin mo, kami demanda mo, nang sa ganun, mapilitan ka namin magpa-hair follicle test. Dahil kahit anong panawagan namin, hindi mo naman pinakikinggan. So baka kinakailangan talaga, korte ang mag-order na ikaw ay mag-hair follicle test. Totoo yun. Alam mo, kahit na anong banat ng kahit na sino pa yan, wala talaga tayong naririnig sa presidente, no? Wala talaga siyang sagot or wala talaga siyang, alam mo yung binibigay na impormasyon tungkol sa mga pagiging addict. Wala talaga, as in, quiet talaga sila pagdating dyan. Alam mo yun? Alam mo yung quietness, parang nagsisigawan na yes yan Yes, oo. Ano masasabi niyo? Naku talaga, dapat talaga 'no, i-address na niya 'to sa lalo't madaling panahon para naman talaga alam ng mga Pilipino kung ano ba talagang kahihinatnat ng Pilipinas 'no? Kasi para lang tayong ditong ano, tanga. Walang nangyayari. Ewan ko ba?